Ngayon pong August 15, 2025, lumabas po ang isang ulat na nagpapakita kung bakit sa XRP ay nahuhuli pa rin kumpara kina Ethereum at Solana sa mundo ng DeFi. Kahit matagal na po sa industriya itong XRP Ledger or XRPL, mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago matapatan ang mga malalaking project sa decentralized finance. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung gaano na po katagal si XRP sa blockchain industry. Yan, ang XRP Ledger ay isa po sa mga pinakamatandang network sa industriya ng blockchain dahil mahigit 10 taon na itong tumatakbo. Yan, 10 years na po siyang nag-ooperate. Sa tagal na nito, natural lang na isipin ng marami na dapat ay mataas na rin ang kanyang position sa DeFi. Pero sa realidad, hindi ganon ang nangyari. Ang dahilan ay simple. Hindi ito nag-prioritize ng DeFi noong umpisa. Dahil sa hindi po DeFi focus ang XRPL sa early years nito, marami ng oportunidad ang naunahan ng ibang network. Ito ang siyang nagbigay ng malaking advantage kina Ethereum at Solana na ngayon ay nangingibabaw sa market. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng XRPL para makahabol? Sa mga nakaraang buwan, nagsimula ng mag-launch ng mga bagong update ang XRPL. Kabilang dito ang Automated Market Maker or AMM features at ang paglabas ng mga stablecoins. Ang mga pagbabagong ito ay malaking hakbang para makasabay sa modernong DeFi ecosystem. Pero kahit may progreso, malayo pa rin ang pagitan nito sa mga nangungunang blockchain. Ngayon ay posible pong magbigay ng konting pagtaas sa adoption ng XRPL sa DeFi space ang mga bagong feature na ito. Pero hindi agad makakaapekto ng malaki sa presyo ni XRP hanggat hindi lumalaki ang actual na usage. Ngayon ay bakit mas lamang sina Ethereum at Solana? Ayon po kay Kagi, mas pinili ng mga user ang network na may mas maraming active wallet. Kung ikukumpara po, mas pipiliin mo ba ang chain na may 10,000 active wallets o yung may 10 million? Siyempre, dun ka sa mas malaki ang user base dahil mas matibay po ang foundation nito para sa growth at saka success. Ang malaking bilang ng active wallet ay direktang nagpapalakas ng demand sa token. Ito ang dahilan kung bakit mas solid ang presyo ni Ethereum at Solana sa DeFi market. Gaano naman po kalaki ang agwat ng TVL at saka DEX volume? Malaki po ang lamang ni Ethereum sa total value lock or TVL na umaabot po sa $96.9 billion. Sunod po si Solana na may $11.273 billion. Kahit ang base network ng Coinbase na 2 taon pa lamang ay may $4.90 billion na. Sa kabilang banda, ang XRPL ay may TVL na $87.85 million lamang at daily DEX volume na mas mababa pa sa $70,000. Sa mga kakompetensya niya na ito ay wala ni isa ang bumababa sa $1 billion daily DEX volume. Ang mababang TVL at trading volume ay indikasyon ng maliit na liquidity at user activity na maari pong magdulot ng mabagal na price growth para kay XRP. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng XRP community? Si Eri, isa pong kilalang figure sa XRP community, ay nanawagan sa mga investors na suportahan ang mga developer tulad ni Kagi imbes na mga influencers. Para sa kanya, sa mga developer nanggagaling ang tunay na innovation at progress ng network.
Kapag mas nakatutok ang community sa development kaysa sa hype, mas sustainable po ang magiging pagtaas ng presyo dahil nakabase ito sa tunay na adoption. Ano naman ang pananaw ng dating Ripple CBDC advisor? Ayan, si Anthony Welfare, siya po ang dating Ripple CBDC advisor, ay nagsabi na bukod po sa retail activity, mahalaga rin po ang lakas ng mga project at enterprise grade capabilities. Binanggit po niya na malaking bagay ang kakayahan ng isang blockchain na mag-handle ng malalaking organization tulad ng ginagawa ng Ethereum sa pamamagitan po ng Hyperledger Besu. Para sa kanya, walang malalaking kumpanya ang maglalagay ng tiwala sa chain na hindi po subok. Kung magagawang magpakita po ng XRPL ng kapasidad na kayang sumuporta sa malalaking negosyo, posibleng magkaroon po ng malalaking partnership na magtutulak pataas sa presyo ng XRP. Ngayon ay ano naman ang mga hakbang ng XRPL ngayon? Nito pong March ay nagdagdag ang XRPL ng AMM functionality at nagsimula po ng ilang AMM pools. Naglabas din po itong si Ripple ng RLUSD stablecoin habang si Circle ay naglabas naman ng native USDC sa XRPL. Nag-launch din po ang Ripple ng XRPL EVM sidechain para mas maging compatible sa Ethereum ecosystem. Yan, dagdag pa dito ay may mga external projects tulad po ng Flare na nagdadala ng DeFi sa XRPL at may pahiwatig po si Charles Hoskinson ng Cardano na ang kanyang Midnight project ay maaring maging DeFi layer nito. Kapag tuloy-tuloy po ang ganitong mga development, unti-unting tataas po ang adoption ng XRPL at posibleng magsimulang tumaas ang presyo ng XRP sa mid to long term. At ayan, bilang panghuli, kahit matagal na sa XRP sa industriya ay malinaw po na nahuli siya. Ayan, nahuli po siya sa DeFi race dahil sa mabagal na pagsabay sa trend. Gayunpaman ay may nakikita akong malinaw na direksyon ngayon dahil sa mga bagong updates at saka partnerships. Kung magtutuloy-tuloy ito, posibleng mabawasan ang agwat sa pagitan niya at ng mga kalaban po niya sa DeFi, pero hindi ito mangyayari overnight or sa loob lamang ng isang gabi. Kailangan pa rin ng consistent growth at malaking suporta mula sa parehong retail users at malalaking kumpanya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.